Murcia Negros Occidental, isang bayan na kilala sa payapa nitong pamumuhay at malalawak na sakahan. Sa isang liblib na dako, matatagpuan ng Villa Emanuel, isang organic farm. Dito tahimik na naninirahan ang 58 years old na American national na si Kevin Fleischauer at ang kanyang 60 years old na kabiyak na Filipina-American si Loli Mangilaya Fleischauer. Kilala ang mag-asawa bilang mabubuting tao at aktibong miyembro ng simbahan. Ngunit noong August 2015, 2 linggo silang hindi nakita ng kanilang mga kaibigan. Sa paghahanap ng mga otoridad sa loob ng kanilang compound, isang nakapanlulumong amoy ang nagdala sa kanila sa isang 20 talampakan na balon. Doon tumambad ang isang malagim na krimen ng kasakiman. Ito ang kaso ng mag-asawang fly shower na tinambak ang mga katawan sa isang balon. Paano natuklasan ng krimen? Noong August 16, 2015, pumunta sa farm ang mga miyembro ng Open Door Baptist Church dahil sa pag-aalala. Nakita nilang sira ang pangunahing pinto ng bahay, bukas ang silid at magulo ang buong paligid, bagamat naroon pa rin ang sasakyan ng mga biktima. Agad silang humingi ng saklolo sa kapulisan na pinamunuan ni Senior Inspector Lawrence Bathan. Sa masusing paghahanap sa compound, natagpuan sa loob ng balon ang nabubulok at naaagnas na katawan ni Kevin noong gabi ng linggo at kinabukasan naman ay narecover ang labi ni Loli. Ayon sa pag-amin ng mga nadakip na sospek at batay sa forensic reconstruction ng krimen, noong gabi ng August 4, 2015, pinasok ang mag-asawa ng sarili nilang mga manggagawa sa bukid. Pinagpapalo sila ng matigas na kahoy sa ulo. Ayon sa mga otoridad, walang malay si Kevin nang ihulog sa balon habang ang kanyang asawang si Loli ay humihinga pa at gumagalaw ng marahas na itapon sa ilalim upang tuluyang malunod at mamatay. Pagkatapos ng krimen, ninakaw ng mga salarin ang pera, alahas, laptops at cellphones ng mag-asawa. Ang hatol, dahil sa mabilis na backtracking ng mga investigador, nalaman na matapos ang krimen ay biglang naglaho ang 4 na farm workers at hindi na pumasok sa trabaho. Noong August 17, sa isang malawakang follow-up operation, nadakip ng pulisya sina Randy Nunez, Raymart Medel, Randy Perez at isang 17 anyos na menor de edad. Na-recover sa kanila ang libu-libong cash, dolyar at mga gamit na pagmeme-ari ng mag-asawang biktima. Dinala ang kaso sa korte. Sa harap ng matitibay na ebidensya, mga na-recover na ninakaw na ari-arian at ang mismong pag-amin ng mga kasabwat, ang opisyal na hatol ng batas ay guilty. Ang mga sospek ay formal na sinampahan at hinatulan para sa krimeng robbery with double homicide. Ang mga matatandang sospek ay pinarusahan ng habang buhay na pagkakabilanggo habang ang minor de edad ay dinala sa kaukulang pasilidad ng pamahalaan. Ang mag-asawa ay nagtungo sa Murcia upang magdala ng kabuhayan, magpunla ng kabutihan sa pamamagitan ng organic farming at tumulong sa mga lokal na residente. Ngunit ang kamay na nagpakain at nagbigay ng trabaho sa mga salarin ay sinuklian lamang ng brutal na kasakiman. Ang trahedyang ito ay nagiiwan sa atin ng isang matalas na tanong. Sa isang mundong unti-unti nang nilalamo ng material na bagay, paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili kung ang mga taong tinanggap mo sa sarili mong bakuran at pinagkatiwalaan mo ang siya palang magiging mitya ng iyong katapusan?